more or less 500 sila na nag-attack sa aming headquarters. Pag start ng putukan, start na ko panalangin. Sinusunod kami talaga ng bala, tsak-tsak ganyan. Talagang akala mo yung planting rice, tsak-tsak ganyan. Panganib sa buhay at pamilya ang kakambal ng propesyong pinili ni Police Chief Inspector Elmar Sillador. Bilang isang pinuno, tungkulin niya ang pangalagaan ng seguridad di lamang ng mga sibilyan sa kanyang nasasakupan, kundi pati ng kanyang mga tauhan. Subalit kahit peligroso ang trabaho ng pulis, katuparan ito ng kanyang pangarap. Naging hamon sa kanya ang trabaho noon ng kanyang tiyuhin na pulis. Actually, yung nagpapatupad ka ba ng tamang batas? Nag-iimbestiga ka, marami kang tinutulungan na tao. Within my principle, a soldier or a police is a noble profession. Yun talaga ang nag-encourage sa akin. Lumaki sa hirap si Elmar. Kahit payat, ang tanging na ipamana sa kanya ng mga magulang ay sipag, tiyaga at tiwala sa Diyos. Naging working student para makatapos sa kursong criminology. Kung isipin mo lang yung hirap sa buhay, hindi ka talaga makapagtapos. Ang magulang ko napakasaya. At least, yung aking plano na makapagtapos ng aking kolehiyo ay na-fulfill ko. Na kahit mahirap ang buhay, natapos ko yung aking pag-aaral. Nagtrabaho siya bilang janitor. Nang lumaon ay naging security guard siya sa Times Journal na ngayon ay People's Journal at sa Broadcast City sa Maynila habang hinihintay ang resulta ng kanyang application bilang officer sa Philippine Constabulary. Kapwa security guard din sa Broadcast City ang napangasawa niya na si Susan. Nang sumiklab ang People Power Revolution noong 1986, nag-resign silang mag-asawa sa pagiging security guard. 1 taon silang walang trabaho. Bagamat nalagay sila sa alanganin, pinatatag sila ng mensaheng ibinahagi ng kanyang kaibigan. Unang kita yung gospel, ang tunay na kaligtasan nung in-explain niya sa amin. Noong time na yun na tinanggap ko nga si Christ as my Lord and Savior, hindi niya kami pinabayaan for 1 year. He sustained us. Pamasahe, pagkain, pang-arkila sa aming bahay, kuryente. So within the year, doon ko nakita how God is faithful to us. Patuloy na nadama na mag-asawa ang kalinga ng Diyos nang muling magkatrabaho si Elmar bilang messenger. Pagkalipas ng 1 taon, kumuha na siya ng exam sa Camp Crame para maging ganap na opisyal. Nagpipray talaga ako, Lord. Gusto ko talaga maging opisyal. It's a blessing dahil napasa ko po yung exam. Nung tinas ko na yung aking kamay doon in front of General Montaño, nasabi ko, Lord, ito na, opisyal na ako dahil nag-take out na kami. Subalit kapalit ng pagkamit ni Elmar ng kanyang pangarap ay ang peligrong nakaabang sa kanyang pamilya. February 14, 1990, habang nasa kampo si Elmar kasamang asawa at ang 3 taong gulang na anak, isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang yumanig sa kanila. Umatake ang NPA. More or less 500 sila. Naririnig ko yung putok. Lumabas na ako at naiwan doon yung misis ko at saka yung anak ko. Pag start ng putukan, start na ko panalangin. Kumakanta ako. Praise and worship pa yan ha. Praising the Lord. Sinusunod kami talaga ng bala, tsak-tsak ganyan. Talagang akala mo yung planting rice umuusok na ng pulbura. O doon pa makikita yung umuusok ang panampalataya mo na kay Lord na talaga yung pag-asa mo. Doon ko nakita na nagtrabaho ang Panginoon. Hindi kami niya pinabayaan. Doon ko nakita na may mga bala ng M203s na hindi pumutok sa tabi namin. May mga grenades na pumasok sa barracks na tinira namin ay hindi pumutok. At kahit konting gas-gas wala kami. Tiniwala ako talaga sa prayer. After the attack ba, may mga threats kami. Pero iniiwas kami ng Panginoon. Dahil sa pamumuno ni Elmar, nabigo ang NPA sa pagsakop sa kampong kanyang pinaglilingkuran. Ang katapangan at dalisay na kabayanihang kanyang ipinamalas ay nasuklian nang siya'y ginawaran ng prestigyosong Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal para sa isang alagad ng batas. It is an honor na bibigyan ka ba naman ng highest award kasama ang pamilya mo. Tapos the President of the Republic is the one who give you the award. I was being the first PNP Medal of Valor awardee during the first PNP anniversary. Bahagi ng tagumpay ni Elmar ay ang apprenticeship sa Criminal Investigation Special Course sa Alabama sa Amerika. Nakatulong ito upang maging mas epektibo siyang pinuno sa PNP. Ito rin ang naging daan para siya ay maging direktor ng Administrative Service sa Philippine Public Safety College.
Tumutulong din siya sa pagpapalaganap ng programang Mamang Pulis na naglalayong paunlarin ng serbisyo ng kapulisan at tuluyang buwagin ang negatibong imahe ng PNP sa mata ng publiko. Aktibo rin siya sa pagsasagawa ng mga Bible studies gamit ang Purpose-Driven Life Program sa kapwa pulis. Palagay ko siguro mahirap ang pagbabago. Kasi dapat talaga ang pagbabago, unang-una, ang tao dapat makilala niya ang relasyon niya sa Diyos. Kasi pag may relasyon ka na sa Panginoon, gagawin ng Panginoon ang pagbabago sa buhay ng tao. Ang pinaka-greatest na public servant ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yan talaga ang aking idol, yan ang aking sinusunod, at yan talaga ang aking mentor sa aking buhay habang ako'y nabubuhay sa mundong ito. Elma's story reminds us that no matter how dark the night, the light of Christ can shine through. No matter how hopeless the situation, Jesus is our living hope. He is not just a distant God watching from afar. He is a Savior who walks with us, fights for us, and lifts us when we fall. Kaibigan, baka ikaw rin ay nasa ganitong sitwasyon. Pagod ka na, parang wala nang solusyon. Maybe you've lost your job, your peace, or your sense of direction. Maybe you're carrying wounds that no one else sees, but Jesus sees. And He's calling you not to religion, but to a relationship. Not to rules, but to restoration. Tama. You know, when you accept Christ, your old life is gone and you are made brand new. Hope, peace, and purpose are restored. If you're ready to experience the life-changing love of Jesus, we invite you to pray with us. Open your heart. Say yes to the one who gave His life for you. Let Him be your Lord and your Savior, your Redeemer. Let's pray. Lord Jesus, today, I embrace this new life you're offering me. You gave your very life for us, for humanity, Lord. That's the high price that you paid. So, Lord, I am so grateful that I am given another opportunity, another chance. Lord, I don't deserve this, but you're giving it anyway, freely. So I come to you and ask your forgiveness. Lord, forgive me for the way I have lived my life, all the sins I've committed. And I now embrace you and invite you to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will lead me in this new life, setting me free from my past sins, from the things that held me down. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Pagod ka na ba? Nalilito o di kaya'y gusto mo nang sumuko? May Diyos na handang umalalay sa'yo. Hindi mo kailangang mag-isa. Kung gusto mong may makausap, may magdasal para sa'yo, o gusto mong mas makilala si Jesus, bukas ang aming puso para sa'yo. Kaya i-follow na kami sa Facebook, Instagram, X, at YouTube channel ng The 700 Club Asia. Hindi lang ito basta-basta panonood. So go ahead, follow us now, and let these stories speak to your heart. Your journey of faith and transformation starts right now, right here. Sa aming pagbabalik, kakamustahin natin si former Police Chief Inspector Elmar Ciliador. Ano na kaya ang bunga ng Mamang Police Program na kanyang sinimulan noong siya'y nasa serbisyo pa? Nabawasan kaya ang katiwalian sa kanilang hanay? Ang mga kasagutan sa aming pagbabalik, diyan lamang kayo.
Ang pag-asa ay parang isang buto, kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day reading plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. We're back on the 700 Club Asia. Imagine, 17 years ago na nung una natin ipinalabas ang kwento ni former Police Chief Inspector Elmar Ciliador dito sa show. Kumusta na siya ngayon? Alamin natin straight from the man of the hour himself. Welcome to the show, the first PNP Medal of Valor recipient, now retired Police Colonel Elmar Ciliador. Welcome to the show, Elmar. Good morning sa lahat. Salamat sa Panginoon dahil dinala ako dito uli ngayon upang maibahagi ang kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ko. Dumating ba yung moment na tingin mo walang nangyayari sa Values Formation Program ng Police Force na pinopromote nyo? Para bang nahihirapan ka o na-discourage ka? Umabot kasi sa point na nung previous years, noong 2016 na nakita nyo naman ang realidad nung pag-assume ng ating Pangulong Duterte nung time na yon na nag-campaign tayo against illegal drugs. At nakita natin ang tatlong bagay na ang pulis ay nakafocus lang sa operations. So umabot sa point na ang Regional Office Calabarzon na ako'y na-assign doon, gumawa po kami ng isang programa na matulungan natin ang ating PNP. At ito siya, naging memo circular na pinirmahan ng dating Chief PNP. It focus on God-centered, service-oriented, and family-based police organization. Kasi ang police, nakafocus lang siya sa operation. Pero may mga bagay na naiwanan natin. Ang For example, anong ibang bagay? Minsan nakafocus na lang ang trabaho ang police, pero hindi natin alam kung nakakalimutan na ba nila si Lord. Okay. Pangalawa, ang pinaka-importante sa buhay ng isang tao, ang kanyang pamilya na naiwanan at napabayaan. Dahil minsan, ako naranasan ko rin sa buhay ko na we are focusing on operational accomplishment para magkaroon ng promotion, magkaroon ng award, pero minsan may mga bagay na nakalimutan tayo. Doon ang basis for promotion, how good you operate sa operation. Yeah, kasama po siya sa mga requirements ng promotion ng isang pulis. So nung ginawa itong internal cleansing program na ito, natulungan natin dahan-dahan ang ating kapulisan. So nagkaroon tayo ng programa para sa kanila, na-reach out natin sila na para matingnan at ma-realize nila ano ba talaga ang dapat nilang gawin sa serbisyo sa Philippine National Police. So what have you learned, Colonel, nung nalaman mo puro dun sila nakafocus sa operation? What have you learned while doing the program? Paano mo pinasok yung totoong values formation na gusto mo ma-learn nila? Actually, nung na-approve ang memo circular na yan, nag-ikot kami ngayon sa mga regions, in-implement natin ang program at pinakilala natin ang gusto ng Philippine National Police na ang police ay ma-develop siya to become God-centered, balansihin niya ang kanyang accomplishment to become a service-oriented police at another balansi na gagawin niya na ma-focus at maalala niya na ang pamilya niya siya ang partner niya habang siya ay nasa serbisyo at hanggang siya ay mag-retire sa serbisyo ng Philippine National Police. Tama. So, isa sa mga abuses na pinupuna ng mga publiko sa ating mga kapulisan is yung bribery or yung panunuhol. So, what has happened so far? Nabawasan ba ito sa kapulisan? Actually po, bago ko sagutin kung nabawasan o hindi, kasi ang korupsyon, kung titingnan natin, hindi man ito manggagaling sa pulis. Ang taong bayan din ang nagsisimula ng korupsyon. Dahil It's a two-way street. Yeah. So kung nahuli sila, dahil ayaw nila makasuhan, naglalagay sila ng pera. Siguro balansihin din natin na itong mga pulis na ito, wala namang policy na sila ay mangurap. Natututo lang sila mangurap dahil may offer. Oo. So ngayon, ang pulis, kung ayaw tumanggap, dapat pakinggan din nila ang ating kapulisan. Siguro yung korupsyon dapat balanse.
kung mayroon silang problema sa pulis, huwag sila mangurap sa pulis. Tama. Kasuhan nila ang pulis. Ireklamo nila ang ating kapulisan. Tama. Let's not contribute to the Yeah. corruption, no? Let's not invite them to dance with the music. So, importante po yun. We need to police ourselves. So, Colonel, how do you respond to people who have lost their trust and confidence in the law enforcement? What do you do when you hear them say something negative about the police force? Sana sir ma-realize ng ating community ang sitwasyon ng ating kapulisan. Ang ating pulis ay 228,000 strong. 8 oras yan nagtatrabaho. So, 3 shifting ang ating kapulisan. So, ang 3 shifting, kung titingnan natin sa population ratio natin, based on the strength of the police, 228,000, only 80,000 people in the PNP who are performing duty in the period of 8 hours. Right. At one given At one shift. Oo. So kung titingnan natin, paano natin ngayon matulungan ang ating police na ma-perform nila ang kanilang duty? Kasi ang tingin ko sa ating bansa, nakikita lahat na kamalian ng pulis. Hindi nila nakikita ang kabutihan Tama. ng ating kapulisan. So, malaki ang side ng negative kasi ang nakita nila yung pagkakamali. Pero hindi nila nakikita na mas maraming ginaganap ang ating kapulisan sa ating community. So, sa laki ng ating bayan, nag-ano nga kami ng example eh. Kung ang isang pulis, 80,000 pulis nagjo-duty ng 8 hours, aming computation, personal ko na computation, we are serving 6 hectares population area per Laki one nun. police officer. So paano niya magampanan kung ang community hindi tutulong sa ating kapulisan in the performance of their duty? So dapat community participation is in need of our law enforcement agencies. I love that. You know, as a community, we need to participate in doing our jobs to assist our law enforcement officers, no? All right. So, what do you hope for or wish for the next generation of police officers in the country? Ano yung desire mo para sa kanila? Ako nakikita ko po, habang kami nagkakaroon ng engagement sa ating kapulisan, nakikita ko yung pagbabago. Hindi naman instant coffee, but dahan-dahan. Sa lahat na pulis na naming nai-engage, naiintindihan nila ang kanilang kalagayan, naiintindihan nila ang kanilang relasyon. Ang kailangan ng talaga, huwag tayo magsawa na i-reach out itong ating kapulisan. Kasi kailangan din nila ang Panginoon. Kailangan din nila ang reminders. Kailangan din nila po ang makausap ng mga tao na sila po ay tulungan, i-encourage sa kanilang ginagawa bilang isang membro ng Philippine National Police. Thank you so much, Colonel. At the end of the day, it's the law enforcement officer that has sworn to protect us, the citizens, no, of the Philippines, and even to maintain peace, you know, in our nation. And so at this point, we would like to pray for our police force who are now serving our nation. We'd like to pray for their safety, the safety of their families, and also to that we may be aware, kasi yung iba nag-i-struggle sila dahil poverty, no? Dapat taasan yung sweldo, although in-adjust na yan sa panahon ni last president, no? Our President Duterte. So let's pray. Our Father in heaven, we come before you and we bring to you the entire PNP, Lord of our nation. Lord, you know each one of them by name. Lord, they have sworn to serve the nation, to protect the people of the Philippines. And so, Father, we ask your divine protection now upon them, upon their families, Lord, that you would also meet their needs according to your riches in glory in Christ Jesus. And as they willingly serve, Lord, our nation and our people, Lord God, we pray and declare, let righteousness rule and reign in every heart of every PNP officer in the name of Jesus. Lord, because righteousness exalts a nation. Lord, if our police force stand righteous before you and before your eyes, then even us, if we try to disobey your word and try to bribe them, tayo po ang mapapahiya. And Lord, we thank you that you're the God that sees everything, that knows all their needs. So Lord, we declare even now, your peace
rule and reign in their hearts. We thank you and we praise you. Lord, more power to Colonel and the mighty men who are doing ministry in the entire PNP force, Lord God, that you will multiply the works of their hands. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen and amen. And the Lord is also showing me now that He wants to heal several people who are struggling with different types of diseases. There's someone right now who's suffering from stage 2 lung cancer. The Lord says to you, I am bringing healing to your lungs this very moment. Receive your healing in Jesus' name. There's also someone with a frozen shoulder. The Lord is releasing His healing touch on you. Receive that, kapatid, para sa iyo yan. There's also someone who's so depressed. You're so discouraged because you've been looking for a job and it's almost a year now na wala kang trabaho. The Lord says to you, I'm opening the door for you. Walk in it, says the Lord. See what I'll do in your life. Put your trust and hope in me, says the Lord. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Amen. Colonel, maraming salamat. God bless you, sir, and more power to you. Yes. Thank you. All right. Don't go away. We'll be right back. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Nananalangin para sa mga taga Cebu at sa lahat ng naapektuhan ng kamakailang lindol. Ipagkaloob mo po ang katiwasayan sa mga nagdadalamhati, tulong sa mga nawala ng tahanan at kabuhayan, at kagalingan sa mga nasugatan. Iligtas mo sila mula sa kalungkutan at pangungulila. Bigyan mo rin po sila ng pag-asa at tibay ng loob upang muling makabangon. Pagpalain mo po ang mga tumutulong, naway magkaisa ang komunidad sa pagkakawang gawa at malasakit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa ibang kabataan, pasyalan ang tingin sa dagat. Pero para sa grade 12 na si Mark, dito nakasalalay ang hanap buhay niya bilang isang mangingisda. Mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, siya na ang naging katuwang sa buhay ng kanyang ina na 60 anyos at nagpapagaling ngayon mula sa stroke. Mahal ko si mama kasi po unang-una siya po yung nagpalaki sa akin, siya po nag-alaga sa akin, nagpakain, siya po lahat. Mas pinili ko po na tulungan na lang po si mama kasi kailangan po namin ng pera para po sa may mga gastusin rin po kami, ganun. Araw-araw kung pumalaot si Mark para kumita at maitawid ang pangangailangan nilang mag-ina. Naaawa po ko sa anak ko. Dahil po dapat ako naggagabay sa kanya para pumbaliktad ang nangyari. Ako po ang tinutulungan niya sa halip na ako po ang tutulong sa kanya. Proud po ako doon dahil hindi po ako pinababayaan kahit dadalo po na po kami. Pero dahil sa oil spill, apektado ang hanap buhay ni Mark at iba pang mga mangingisda sa Barangay Estrella, Nauhan Oriental, Mindoro. Mahirap din po kasi po wala po kaming mapagkitaan ng pera, ng maibigay sa pangailangan po namin, ganun. Pagka talagang walang-wala po naglalakad lang din po ako pa school. Hindi na rin po ako makain sa tanghali. Uuwi na lang po sa hapon tsaka lang po makakain. Minsan nga po kami mag-ina, isang sardinas hanggang gabi na. Hati-hati po kami dalawa. Tumugon ang Operation Blessing sa pangunahing pangangailangan ng mga residente. 500 pamilya sa 7 barangay sa bayan ng Nauhan ang nabigyan ng food bags. Ibinahagi rin ng ating church partner ang mabuting balita at pag-ibig ni Jesus na hatid ay pag-asa sa bawat isa. Sina Mark at Nanay Lilian ay kabilang sa mga nahatiran ng food bags. Naging pagkakataon din ito upang maipanalangin ng Operation Blessing ang mag-ina.
Maraming salamat po. Tinulungan niyo po kami dito sa aming barangay. Malaking tulong na po ito para sa amin. Maraming salamat sa Operation Blessing. Mark's story is not just about struggle, it's about strength. It's about a young man who chose responsibility over resentment and faith over fear. And it's a reminder to all of us, when we give, when we pray, when we show up for others, we become the hands and feet of Jesus. Tama. Today, you can be part of someone's miracle. Your kindness can help turn our kababayan's hardship into hope. Pray for families in crisis. Let's be a channel of generosity to Operation Blessing Philippines by giving to CBN Asia. Just scan the QR code on the screen to send your donation. Pwede mo ring bisitahin ang cbnasia.com/give para sa iba pang detalye ng pagpapadala ng inyong donasyon. Let's be the reason someone believes again in God's faithfulness. Because when we move in love, heaven moves with us. And at this point, we would like to pray for those who sent in their prayer requests via Facebook. Ayan. And here, this one is from Shirley Marasigan Atienza. Amen. Please pray for the healing of my husband. Need po ng panalangin para sa kanyang kagalingan. Lord, we thank you and we praise you. We release the healing touch of the Lord Jesus Christ to your husband right now. In the name of Jesus, receive your healing in Jesus' name. Amen. And we have another request from Honoria Valerio Caninang. Amen. Please heal my daughter's illness, O God. I humbly ask your son's intercession for her recovery. Thank you, God, for your graciousness. Heavenly Father, we pray for the daughter of Honoria. Yes. Father, speak healing and wholeness to her body right now. Reverse whatever is happening. Correct what is wrong, because you are a merciful and loving Father. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Sa kwento kanina ni retired Police Colonel Elmar Ciliador, nakita natin na higit pa sa Medal of Valor, ang kanyang tunay na kayamanan ay ang pananampalataya sa Diyos na hindi bumitaw sa Kanya kahit sa gitna ng kahirapan at panganib. Kaibigan, baka ikaw rin ay nasa gitna ng laban. Pagod ka na, parang wala ng pag-asa. Pero gaya ni Elmar at Mark, may Diyos na handang sumalo sa'yo. Lumapit ka, magtiwala ka, dahil ang kwento mo, pwedeng baguhin ng Diyos. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Hindi ka nag-iisa. May Diyos na kasama mo sa bawat laban, sa bawat luha, sa bawat panalangin. Pagpalain ka ng Panginoon. Bansang lumulubog dahil sa korupsyon, makakaahon pa ba? Public servant na piniling gawin ang tama, nasuspindi pa. Alamin ang buong kwento dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA.